Simulan na ang kwento na storya pa. Ang kwento ni Aling Rosa at ng kanyang anak na si Junjun. Si Aling Rosa ay isang simpleng tindera sa palengke. Araw-araw gumigising siya ng madaling araw upang maghanda ng mga paninda at magtinda hanggang gabi. Lahat ng ito ay para lang matustusan ang pangangailangan ng kanyang nag-iisang anak na si Junjun. Parehong mag-isa na lang sila matapos pumanaw ang asawa ni Aling Rosa dahil sa sakit. Si Junjun ay nasa kolehiyo at pinag-aaral ng kanyang ina. Kahit mahirap ang buhay, sinisiguro ni Aling Rosa na hindi magugutom si Junjun at mayroon itong magandang kinabukasan. Binibigyan niya ito ng baon, pinibili ng mga gamit sa eskwela at sinisikap na matugunan ang lahat ng gusto nito. Ngunit sa kabila ng lahat ng sakripisyo ni Aling Rosa, si Junjun ay hindi nagpapakita ng respeto sa kanyang ina. Madalas kapag hindi nasusunod ang gusto ni Junjun, sinisigawan niya ang kanyang ina. "Ang bagal mo naman, ma. Hindi mo ba ako kayang bilhan ng bagong cellphone? Lahat ng kaklase ko bago ang gamit." Galit na sabi ni Junjun. Minsan, hindi lang sigaw ang naririnig ni Aling Rosa, kundi mura pa. "Ang bobo mo talaga, ma. Wala kang kwenta," dagdag pa nito. Isang gabi habang naghahanda si Aling Rosa ng hapunan, nagalit si Junjun dahil hindi pa ito nakakabili ng bagong sapatos na gusto niya. "Ano ba, ma? Hindi mo ba ako mahal? Bakit hindi mo ako kayang bigyan ng gusto ko?" Sigaw ni Junjun. Napaiyak na lang si Aling Rosa at umalis ng bahay, dala ang matinding hinanakit. Habang naglalakad si Aling Rosa, nakita niya ang isang matandang babae na nagbebenta ng sampagita sa kalsada. Nakwento niya ang kanyang problema sa matanda. Tumingin ang matanda kay Aling Rosa at sinabi, "Anak, hindi mo kailangan ibigay ang lahat ng gusto ng iyong anak. Ang kailangan niya ay matutunan kung paano rumespeto at magpasalamat. Kung hindi mo siya ituturo ngayon, sino ang magtuturo sa kanya?" Dahil sa payo ng matanda, nagdesisyon si Aling Rosa na kausapin si Junjun ng masinsinan. "Anak, mahal na mahal kita, pero hindi tama ang ginagawa mo. Hindi ko kailangan ng pasasalamat, pero kailangan ko ng respeto. Kung hindi mo matutunan yan, hindi ka magiging tunay na tao," sabi ni Aling Rosa. Nahimasmasan si Junjun at napagtanto na mali ang kanyang mga ginawa. Simula noon, nagbago siya at naging mas mapagmahal at respetuso sa kanyang ina. Aral ng kwento. Ang sakripisyo ng magulang ay hindi dapat ipagwalang bahala. Dapat matutunan ng mga anak na magpasalamat at rumespeto sa kanilang mga magulang. Hindi lahat ng gusto ay kailangang ibigay. Mahalagang turuan ang mga anak na maging kontento at maging responsable sa kanilang mga gusto. Ang respeto ay hindi dapat ipagkait. Kahit gaano kalaki ang pagmamahal ng magulang, hindi ito dahilan para abusuhin ng anak. Ang tunay na pagmamahal ay hindi lamang nasusukat sa material na bagay, kundi sa pagkilala at pagpapahalaga sa sakripisyo ng magulang. Maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento, mga chief. Don't forget to like, share, subscribe para lalo pa tayong ganahan maglabas ng mga ganitong kwento o paano kita kits sa susunod na story. And goodbye. Thank you so much.